tapos sa mga beer, may mga kawayan. Hindi. Ano din, Asian Week pala. So, kasama din po kasi sila sa mga maapektuhan, kaya we count din po sila as non-land owners since hindi po kasi sila yung nasa title. But they have rights po kasi sila in-claim. So, we need to include po sila. Pero sa magkakaroon po may property beer po yung mga nakalisted na property owner. But I think may dispute pa rin po eh. Meron pa rin. So, ito po, to be clear lang po, ating cut-off dates. Remind lang po natin. So, very important po ito sa ating relocation. Kasi meron tayong master list na binubuo. So, ito po yung cut-off dates po natin. Ngayon po, we've started sa San Juan. Actually, hindi pa po namin naisama yung bago. Kasi ito pa po yung last year. Magkakaroon po kami nung isang cut-off date pa po kasi that's the first time po na bumaba kami kay Halaman ng Dos. Itong San Juan po, ito po yung nandun sa main alignment. So, iba pa po yung nasa access track. Kaya yun po yung idadagdag na lang po natin. Wala na pong habol po yung mga susunod. Kaya ngayon po, inuulit lang po namin. Although, message po namin yan during stakeholder consultation meetings, the importance of cut-off dates. Okay po, para sa susunod, wala po maghahabol po sa amin na bakit kami hindi kasama sa master list. Okay? So, at least clear po tayo doon. So, yung cut-off date po natin, yung first day na bumaba po kami sa inyo. Okay po? Pero sir, sa Taytay at sa ang babarangay na doon na sa Caprase, ng Dolores, ng San, sa Lucido. The rest po naman ng sa amin, na-comply naman. Yes, wala sir. na kami. Yes. Okay. Yun lang ang klaro. At least yung iba confirmatory na lang, yung mga may konting issue, at least Yes, nasaplanan natin. As far as Taytay and other barangays are concerned po ay settled naman kami dyan. Okay. Yes, sir. Amen. And we're very thankful po kasi full support po ang lahat ng barangays ng Taytay. Thank you very much po. Okay, next. Okay, ito po, GRM. Sige. Ito po is part of the one of the project requirement din po namin with the ADB na kapag may mga people's concerns po and grievances. Especially po nangyayari to during construction. Pero ngayon pa lang, inuumpisahan na po namin siya. No? So yung next slide, ito po yung aming different platforms na pwede nyo pong puntahan. Okay? So may QR code po. So pwede nyo po siyang i-scan. Then we have this link po na pwede nyo puntahan po directly kung wala po kayong pang-scan ng QR. So ito po yung magiging result po. And then this one po yung phone number namin, email address, and we have this preset, no? Yung Dropbox na nasa UPAW's office po. Medyo wala pa pong naglalagay kasi pag pinupuntahan namin, walang laman. So, ibig sabihin baka hindi pa siya masyadong nai-inform or nadi-disseminate sa community. So, ito po, ang purpose po kasi nito, for example, lagi po kayo nasa LGU or hindi kayo sa technology, no? Wala kayong cellphone or hindi kayo makapag-email, gusto kayo magsulat through paper and pen, the traditional way. We have the Dropbox po where you can have your concerns and grievances. So, yun po. Bali, nakalocate po yan sa UPAW's office po. Actually, doon po sa labas po namin siya nilagay. Wala po makapansin doon sa Yun nga po. Baka, pero papalitan po namin siya ng mas magandang lalagyanan. Baka sakaling pansinin. Sana lang di makuha ako maganda. So, yun po. Maraming matulog. Tulog na yung marapon. Nag-rapper kung Relocation po. Oh my God. Tulog, meron lalabas na pera.
Sige po. So, yun lang po. Ito po yung sample po nung help desk po namin. Actually, currently po, Thursday po. No? So, yun po yung schedule namin for Taytay. Pero kapag nagkaroon ng construction, baka mas dumami na po. Actually, depende po sa number ng entries. Kapag marami, kailangan po namin talaga pumunta lagi dyan. Para at least may nakakausap po kayo. Okay po. Yun po, yun lang at maraming salamat po. Unless po may concerns po. Maliit lang ako yun. Since, alam naman na changing lagi po ito since day one. Dahil syempre, pag bumababa, naiiba po yung nakakakuha ng info, so nag-gather and then nag-verify. So, that's why nagkakaroon ng pagkakaiba talaga from day one of the proposal. So, kumbaga, iniuhulma. Ayan. So, pero for the record po at least, sir, as of this moment, syempre, actually, sobrang excited yung mga tao po dito sa amin dito. Talaga wala nang tanong, ano, kailangan, ganyan. Na-adjust na natin yung timeline ng project, may mga adjustments na po sa mga stations, pero in totality po ba, sir, as far as the DOTR is concerned, tingin niyo po wala nang maging major changes doon sa, ayan, sa mga na-present natin. Yes, wala naman. Minimal na lang, hindi na gano'n. Okay, at po na, ano natin, so kung meron mong changes, minimal na, so hindi na maiba. At least, so medyo makakapag, yung kapalantagan po kasi ng loob, syempre mahirap din yung talagang, syempre bawat isa, bukod sa excited, concerned dahil sila affected. So, at least ngayon, may karapatan ng kabahan yung iba. Kasi medyo piho na yung, ano po, yung, ano natin, ipapresent, ito po bang nakapost sa information? Hindi pa. Hindi po. Pero, ginagawa po kasi namin per barangay po yung... Okay. If in case po available na, basta kami mag-share na lang po. Sige. Thank you po. Salamat. Alright. Sige po, ano po muna. Kasi after po muna nito, magpe-present naman ang director po natin for this group. Yes, po. Bigyan guidance lang. Kung nakausap na ba yung lahat ng owners ng commercial lots, commercial din sa optical station para din sa distrito? Mostly po, pero may mga babalikan pa po ba? Para mas malinaw. Okay po, thank you po. Opo, para tuloy-tuloy pa yung ano natin, yung ating discussion. Pagkatapos po present ng mas papainitin lang natin para mas exciting. Malamig pa ba? Medyo, malamig lang po, mas maganda. Medyo, paggalawin natin ang ating mga subject. Yes, thank you. Hello. Sige po. Habang inaayos lang po, magandang umaga po sa ating lahat. From Department of Human Settlements and Urban Development, magandang umaga po Mayor, and sa lahat po ng member ng RIAC. So since this is the first pagkukonvene ng local interagency para po sa proyekto ng MRT4, so kami po bilang resettlement implementation coordinator ni DOTR. Mag-coordinate, hindi lang po sa mga local government units, but as well as sa other stakeholders ng proyekto. But aside from that, we need to ensure na yung magiging proseso po, lalo na't mayroon pong affected na mga pamilya sa implementation ng proyekto, we need to ensure na lahat po na magiging proseso ay naaayon sa batas. Hindi kasi tayo pwedeng kikilos o mag-i-implement nang hindi po naaayon sa batas. So, at gusto lang din po namin ipaalam na meron hong in-issue ngayong taon lang ang Malacanang. Ito po yung Administrative Order number 19 na kung saan nagpa-create po ng Interagency Committee at the national level. Pagdating po dito sa mga right-of-way para sa National Railway Projects, kasama po ang MRT4. Isa lang po si MRT4 sa lahat ng mga railway projects. At ito pong right-of-way activities nakapaloob po dito, even po yung magiging relokasyon ng mga apektadong pamilya.
Sige po, next. So, eto pong interagency na ito sa national level, as the project proponent po ng proyekto, si DOTR po ang chair. At kami po bilang co-chair ng interagency na ito, kasama po sa mga core members ang DILG, DSWD, DOJ, DNR, DOF, DBM, and OSG. So, dahil po usapin ng railway, kasama po ang PNR bilang secretariat po. Sige, next. So gusto lang din po namin paalam sa inyo kung ano po yung aming responsibility dito sa proyekto nito bilang doon po sa aming mandato. Dahil kami po yung tinatawag na primary national government entity na responsible po pagdating sa management of housing, human sa pabahay para sa mga apektadong pamilya. But at the same time, pagka sinabi pong human settlement, dapat po may access doon po sa mga social services. Pero at the same time, dapat po hindi po naiiwan sa urban development. Lalo na po, ito ay isang magiging isang economic development sa munisipalidad ng Taytay. So kami po ay inyong makakatulong pagdating po sa magiging implementation nitong proyekto na to. Dahil unang-una po, alin sa mandato namin, we should provide technical assistance, lalo na po sa mga local government units. Sige, next. Nagkaroon din po ng implementing guidelines itong AO19 at may 3 technical working group po na binuo para sa implementasyon ng mga railway projects. Ang una po ay yung land acquisition na kung saan si DOTR po talaga yan. That's why may mga private properties po dyan na kung saan kinakausap ng grupo ng land acquisition team ng DOTR. Kasi ayon po sa batas, kapag kinailangan ng gobyerno ang isang pribadong lupa, ito po ay kailangan palitan o magkaroon ng kompensasyon. So yun po ay ayon sa RA 10752. Sa pangalawa naman pong technical working group, yung usapin po ng relocation and resettlement. So dahil nasa amin pong mandato yan, kaya kami po ang chair, pero kasama pa rin po namin si DOTR bilang sa project proponent. Pero kasama din po si DSWD, PNR, and DILG. Pagdating naman po sa livelihood and income restoration, yan po yung isa pang PWG na kung saan si DSWD po ang chair. Kasi gusto rin po natin, lagi po namin lilinawin, hindi po libre, wala po libre. Okay po, malinaw po yun. Okay po. Pero syempre po, aayusin po natin para maging meron kayong kakayanan. Okay po, kaya po kasama po dyan yung pag-provide po ng mga pangkabuhayan. Sige po, sige po, next. So, sa TWG po, ito lang naman din po, hindi ko na po ito isa-isahin, pero meron pong mga task sa aming pong technical working group. Sige, next. Okay. Gusto lang po namin i-reiterate, under po sa RA 7279, ang importanteng role ng local government unit. Pagdating po sa usapin, lalo na sa relocation. Sige po, next. Sinasabi po dito under Section 28 ng PUDHA, pagdating po sa usapin ng eviction and demolition, hanggang maaari po dinidiscourage natin to. Pero, may pagkakataon po na kailangan siyang gawin. Ito po yung 3 bagay na kung saan nangyayari ang. So, una po, kung ang mga tao na apektado po ay nakatira doon sa tinatawag na danger area, na kung saan yung implementasyon ng project ay doon sila nakatira. So yung railroad tracks po, kasama na po dyan. Although wala pa po kayong railroad tracks dyan o riles, pero dahil ang proyekto, papasok po doon sa pangalawa. When government infrastructure projects with available funding. At ito pong proyektong ito ay malinaw po na may pondo. Kaya siya po ay for implementation. At kung sakali pong may court order, yan po ay sa mga private properties. Sige po. Section 29 po, pag-usapin ng resettlement. Ito pong batas na ito, ito po yung sinasabing within 2 years, yung effectivity ng batas. Meron pong local government unit. Una po,
sinasabi, ang LG po, kayo po dapat ang nag-i-implement ng relocation and resettlement ng lahat ng taong nasa danger areas, katulad po ng steros, railroad trunks, garbage dumps, riverbanks, shorelines, waterways, and other public places. But at the same time po, kayo din po, in coordination po ng aming mga shelter agency, kayo din daw po ang dapat na nagpo-provide ng relocation and resettlement na meron pong access to basic services. So ngayon po naiintindihan namin, ito ay nakasulat sa batas, pero dahil ito po ay proyekto ng gobyerno, so ang mga national agency po ay magpo-provide ng support sa local government unit. Pero ang lead sa implementation ay kailangan po talaga ang LGU. So malinaw po yan, nakasulat po sa batas. Sige po, next. Under section 30 po. Ito po naman ay pagdating doon sa prohibition against new illegal structures. Ito po ay sinasabi dito na unlawful o hindi po katanggap-tanggap kapag ang mga tao daw po ay naninirahan doon sa mga nabanggit na lugar kanina. So, ayon po sa batas, masasabi niyo po dito, barangay, municipal, or city government units shall prevent. So, dapat atin pong tinututulan din ang mga pag-construct ng kahit ano po na illegal dwelling units or structures within your respective localities. Nakasulat din po sa batas na to, yung head po ng any LGU concerned who allows, abets, o pinapayagan po, or otherwise tolerates ang pag-construct ng any structure in violation ng section pong ito shall be liable to administrative sanction. Nasa batas po ito. That's why meron yung tinatawag na National Drive Against Professional Squatters and Squatting Syndicates. At kayo po ba dito po sa inyong munisipalidad, kayo po ba ay may local committee against professional squatters and squatting syndicates? Active po ba? Sobra. Ayun! Sobra po. Yan! Demolish po kami. Sige po. Yan din po ang gusto namin. Okay po. Oo. Kahapon po dapat muulan eh. Opo. Okay po. Kasi ayon sa batas, hindi po pwede pag umuulan. Okay po. Force na po tayo. Okay. So, magandang balita po yan. Kasi kung tayo po ay mag-i-implement na para sa proyekto ng MRT4, and if ever po na meron tayo ma-encounter that is related to the implementation itong pagdating sa mga illegal structures, balikan ko po yung sinabi na magse-set ng cut-off date. Na kapag nag-census o nag-survey ang DOTR at kayo ay hindi na master list dahil may cut-off date, yung new illegal structure will be subject to summary demolition. Malinaw po yun. Dahil yun din po ay nakasaad doon sa Certificate of Compliance na kailangan po din i-comply ng ating project proponent. Kaya kapag nagkanda po ng survey ang DOTR, napaka-importante po nun. Kapag hindi po nagpalista, ay pasensya po kung ayaw nyo. Pero, hindi po kayo mapapasama sa listahan. At magdideclare po ng cut-off date. Ngayon, kapag wala po kayo sa listahan, mahirap po kasi na pagdating ng huli, kayo po ay makikiusap. Kasi magkakaroon mo ng policy and guidelines pagdating sa implementation ng relocation and resettlement. This LIAC po will create subcommittees para po doon sa mag-i-implement ng kada pangangailangan sa implementasyon. Sige po, next. So, yung role po ng LGU, dahil kayo nga po in charge sa implementation pagdating po sa usaping pabahay at ang national po, katulad po ng National Housing Authority, nakasama po natin dahil meron po mga programa ng pabahay, yun po ay support sa local government units na pwede niyo pong i-provide. Pero ito po, at the same time, siguro po ito din yung kailangan din namin makita with your CLUP
na kung saan kung naka-integrate na po ang inyong area ang pinag-uusapan, kung saan may attended families. Kailangan din po makita kung mayroong commercial area, industrial, or even po agricultural. So, at the same time po, gusto din po namin ipalam na dito po sa ating pamilya, magkakaroon din po tayo ng ipopropose din po namin na gumawa tayo ng pagpaplano. Sa maayos na pagpaplano para po sa magiging implementasyon ng proyekto. Even po na meron na tayong executive order, ito po ay malaking pagpapasalamat po namin sa karoon ng mabilisang kompensasyon sa ating So, anyway, siguro yung mga question na yun ay uma-address ko na sa inyo kung may salutan. Maraming salamat. Part ng land May sasagot ko. Okay po. Bali, yan po is magiging part naman po ng aming study. That's why it's very important for us to get the data po from the affected stakeholders po. Kaya pag nag-conduct po kami ng SES, kailangan po totoo din yung nilalagay na namin. Kasi yung iba, kasi kapag nalaman ganito, iba yung nilalagay sa ano. Pero there will be supporting documents din na hihingin namin along the way after the surveys. Tapos, yun yung parang proof checking namin, validation kung totoo din sinabi sa amin. Tapos, pero kasama po siya yun sa amin. Yun. Sa akin po may concern din po. Thank you po, for sa presentation nyo. Maganda, sa maliwanag po no, yung function natin pare-parehas. Ang tanong ko pa, kami ba, at sa UPO po kasi, gusto nitong matiyak na naipoproseso ang lahat ng bagay. So, lahat naman tayo ay naniniwala sa proyekto, pero kailangan po din namin matiyak na yung naipoproseso. Katulad ng nag-survey na po, ng census, pwede ba natin validate sa bago na kasama naman din po ang LGU, ang UPAW, no, para hindi naman hindi rin kami mag-rely dun sa, hindi ko sinasabi ni Doc naniniwala dun sa sinasabi niyo. Pero at least naman yun po, yung mga maapektuhan sa amin. So baka pwede rin tayo mag-schedule ng, andun tayo pare-parehas tapos yung affected na yung sa community na nandun din, para kung mag-cut off tayo, wala silang pwedeng ibago sa atin na hindi tayo, ano yun, dapat win-win solution. Mas maganda pag take off natin itong proyekto na to, na lahat masasaya. Tapos walang mga madugong pagtutol sa area. Diba? Sige ma'am, ako po ang sasagot on behalf of the UPR. Tama naman po yun, Ma'am Jazz. At napaka-importante po niyan. Unang-una po, isang malaking bagay na po yung pagkakaroon ng liyak. Kasi lahat po ng ating mga gagawin ay nakapaloob ito po sa local interagency na ito. Kaya importante din po na ma-create na yung subcommittee. Isa po dyan yung tinatawag na social preparation. Na kung saan po yung pong inyong sinusuwestyon na magkaroon ng validation dun sa initial data na meron si DOTR, pwede na po pagka formally created na po yung subcommittee na yan at na-determine na po yung composition ng kada subcommittee na yan, specifically po yung social preparation. Yan pong grupong yan, kasama ng DOTR at kung sino man po representative, we can conduct na po a validation on the ground. Opo. Tapos aside po dyan, dalaan din po sa tamang proseso ang qualification ng mga tao na kung saan magkakaroon po ng beneficiary selection. So, ayun po. Ibig sabihin, ang una po muna natin gagawin ngayon ay i-identify natin anong subcommittees pa ang kailangan mabuo natin. No?
para yung suggestion ko, dun siya papasok sa SOCPREP natin. Ano pa yung mga subcommittee na kakailanganin natin para mas, anong tawag dito, yung lahat, no, yung parang inclusive ba? Yung ating gagawin. Lahat ma-involve at mas smooth po yung ating trabaho na step by step. No? At kainsabay nito, magko-cooperate din, I think, itong mga affected. Can we hear some words from our affected? Okay lang ba yun? Hindi po. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Yung nga sa sinasabi nga namin, kaming mga nandoon, hindi kami tutol dun sa development. Okay. Yun nga lang, ang hinihiling nga lang nung una, kaya tayo nagkakaroon ng diskusyon. Dahil nga nabigla mismo yung mga tao. Tapos ilang beses na may mga pumapasok na kung sino-sino na walang maipakitang dokumento. So ang yun, sinasabi nga natin, napakaganda ng ganitong nangyari, no? Nagkaroon tayo ng pagharap-harap. Tapos ngayon, ang hiling lang din ng mga residente doon, isama mismo sila doon sa grupo para pagpasok nyo doon, alam nila na ano yung gagawin dito ng mga tao na to. Ano na naman ang gagawin nyo? Sa survey na naman kayo para... Kumbaga, ngayon, malinaw na kung para saan yung survey, kung bakit kayo nandoon. So, smooth yung relasyon between sa inyo at saka doon sa community. Sana nga, maipaloob din natin mismo yung community na concerned doon sa ginagawang proyekto. Yun lang po naman. Hindi kami tutol sa development. Yun lang po. Ma'am Jess, sundan ko. Yes, With the executive order na na-create po dito po sa local interagency, one of the members po dito na nakalagay ay ang People's Organization. So dapat po siguro maging malinaw yung representation ng People's Organization. So siguro po Ma'am Jazz, ito po ay sa inyo na po ito. Discussion niyo na po ito kung sino pong People's Organization ang inyong recognize to be part or to represent kung affected community. As well as dito po sa NGO. Kung meron po kayong partner NGO na pwede din po tumulong. Kasi importante po na meron tayong partner NGO na kasama. Kasi ito po yung mag-check ng ating mga ginagawa. Para kung ang lahat pa ng ating mga implementation na ginagawa ay ayon po sa batas. So it would be better po na meron din po tayong NGO. Na pwede niyo pong may recommend po meron din po na active na tumutulong po sa mga affected families or urban poor communities po. Thank you. thank you, Ms. Director Geng. Director Jess, Ma'am Jess, sorry po. Idugtungan ko lang din po yung sa subcommittee kanina. Di ba po na-mention ko na po yung SOCPREP. So, isa na po yun. The social preparation. And para po sa info dissemination, yun po kasi ang magiging responsibility niyan. Kasi ayon sa batas po, dapat po may adequate consultation tayong gagawin na makikipag-usap sa lahat ng affected. At kung ano po yung updates at development na nangyayari sa project, yun po ay ibababa through social preparation. Pangalawa po, yung Beneficiary Selection, Awards and Arbitration Committee, dito po dadaan yung mga proseso ng qualifying the affected families. Kasi katulad po niyan, kung ma-survey po ng DOTR, magkaroon ng master list, hindi po automatic yon na qualified. Meron pong proseso, kaya po part ng trabaho nitong subcommittee na to, gagawa po ng Code of Policy and Guidelines para po may batayan ang pagko-qualify. Kasi po, ayon din sa batas, one time ka lang po makakakuha ng pabahay ng gobyerno. So dumadaan po dun sa qualification. Kapag ikaw po ay lumabas dun sa PQ, so ikaw po ay automatic disqualified. So dumadaan po. Then pangatlo po yung Resettlement Planning and Implementation Subcommittee. So pag-usapin na po ng site, na ayon sa nabanggit ni Mayor, proposes density. Kung meron pong identified na mapopropose na po, better na po kasi para po ma-check na rin po natin ang suitability ng area as well. Plus, ito po ay dapat din ma-present sa affected community.
And at the same time, dahil hindi nga po libre, kailangan po natin costing. Ayun po. Plus, yung pong community development and estate management. Hindi po kasi doon nga po natatapos sa usaping ma-relocate at ma-provide ng pabahay. It is more on the development ng bagong community na pupuntahan nila at yung magiging estate management, the facilities as well within the community at kung ano po ang magiging klase ng pamumuhay nila doon sa bagong community na pupuntahan nila. Ayun po. May katanungan dito. Sa, ano, Ako po ang spokesperson po ng dating Samahan po ng sige po, halamanan doon pa rin po. morning po sa ating lahat. As far as I know, Ma'am Jaja, alam naman po natin na ang halaman ng dos ay nahati sa dalawang kami po ay lagi namin hinihiling po sa inyo na wala po naman sa amin ang kontra sa Ang problema na lang po, kapag may dumarating na ganyan census, katulad kahapon, hinaharang nila. Yung pinaka-concern namin kasi ang mga constituent po sa amin ay inaano po talaga ma'am na mapasok kami ng census, katulad ng alam niya nila sir eh. Kaya ako po ay, yun lang po, katulad po kahapon, dumating yung enumerator ng LGU. Nagkaroon naman po ng content falsification sa lugar namin, gawa na sa yun lang po ang concern po. Napaka-concern po ng aming kasi talagang and it's my pleasure po talaga dahil kay Mayor, binalikan daw yung masensus namin. Thank you po. Okay, salamat. Dahil ito na yung unang IAC meeting, nandito na tayong lahat. May dalawang organisasyon kasi doon. Oo, mula sa araw na ito na magkakaunawaan tayo kung ano talaga yung pakay ng mga census surveys na yan at itong proyekto na ito, sa tingin ko, hindi na magkakaroon ng problema pagka may bumababa sa area. At ang hiling din naman ng lokal na pamahalaan ay sabay tayong mag-meeting, mag-uusap para sa isang direksyon. Hindi kasi pwede na ang ganda ng proyekto, ang ganda ng ating pupuntahan, tapos tayo hindi nakakasundo sa baba. Sayang yung pagkakataon. Yan. I think nandito kayo parehas na dalawang grupo, ibig sabihin, parehas ninyo gustong maunawaan itong proyekto na ito. Kaya wala ako nakikitang dahilan para hindi tayo mag-ayos, magkaisa. Diba? Okay. Para lang po nasusundan din ng yes po, si Kaprasen. Tungkol doon sa yun yung sa housing, sa residential. Ngayon, pagdating sa mga commercial establishment na tatamaan, paano ang pag-treat natin sa mga tatamaan ng establishment? Individually, yung kanya-kanyang mga may-ari ng lupa, o kailangan maggrupo sila as a whole at humarap sa inyo? Yan po ay yan po ay usapin labas ng LIAC. Hindi po siya, kasi yung purpose po ng LIAC is more on the affected families. Yeah. So pagka ganyan po, Commercial naman. Pagdating naman po kasi sa commercial and then sa mga landowners po, individually po siya na kinakausap po ng department and then we follow po yung RA 10752. So, yun naman po yung concern ko pagdating sa commercial. Yun, ako may release pa ako kasi kanina may binabanggit na cut-off. Sa presentation, nag-usap na kami ni Isani. Sa presentation, nakalagay na doon, tapos na. Oo. Parang para lang klaro, yan. Kasi magsasabili pa lang naman din tayo. So, para Kanina, meron po kaming bago, which is pinadala rin naman po namin kay LGU at Barangay, yung target po namin na SES. And that's the first day po nung aming
maunawaan nila kung ano ba yung gagawin sa lugar nila. So, mas madali po tayo kaya po lang, di ba, yung process ko sa kaya yun po, gaya niya, sinasabi nila, pag-stop na, hindi nila po kasi, mas isip, bakit yung sanay, personally, sila sila, kaya namin pinaano. So, ngayon, nalasin ko kami, sabi ng tayo, kasama kami sa project ko. Hindi na kami, sabi na namin, siya kayo, project. So, naiintindihan namin ngayon, ano pala, bakit kayo pumunta dun sa lugar namin, mas matulungan namin kayo